May mga artist na gustong basahin ang pangalan, pero may mga artist na gustong pagmasdan ang kwento. Sa ilang mga pader dito sa Pilipinas, hindi mo agad basta makikita yung signature. Makikita mo muna yung mga imahe, character na may expression, figure na may kilos, kulayan na hindi basta-bastang pampaganda, kundi pampahiwatig. Si Blick hindi nakafocus sa letra. Hindi niya kailangan ulitin ang pangalan niya para makilala. Mas pinili niyang gumawa ng eksena. Habang ang iba naguunahan sa placement at exposure, siya gumagawa ng visual na kayang huminto ng tao sa gitna ng paglalakad. At dun mo mararamdaman ang difference. Hindi lang ito basta wall decoration. May mensahe sa pagitan ng kulay at linya. May commentary tungkol sa paligid. May mga tanong na hindi direktang sinasabi. At sa local context natin, hindi madali yun. Kasi dito, madalas tinitignan ng street art bilang vandalism o display lang. Pero kapag may laman ng imahe, nagiging usapan siya. So ano bang lesson natin dito? Hindi lahat ng exposure impact. Hindi lahat ng kulay may kwento. At hindi lahat ng art may paninindigan. Ang tunay na lakas ng street art, nasa kakayanan nitong makipag-usap sa publiko. Kaya kung may platform ka sa pader, responsibilidad mo kung ano ang ilalagay mo dun. At kung artist ka, tanungin mo rin ang sarili mo. Nagpapa-impress ka ba o may gusto kang sabihin talaga? O siya, yun lang muna sa video natin for today. Kung gusto mo pa ng mga usapan about graffiti, street art, and art culture, follow mo na yung page ko, Mindshift with Angelo. Siya nga pala, ako nga pala si Angelo. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye!